gupit, no? Papagargle ko naman siya after. Para hindi masyadong maramdaman yung insertion mamaya ng needle for. Wala? Wala lang? And ito pala yung bahay namin dito. Hi guys! It's me again, Ezra from Ezra TV. Hello to Panda. Hi! Say hi! So, yun na nga. Nakalib po tayo simula pa kahapon. Pero ngayon wala namang pasok kasi Thanksgiving Day sa US. So, wala kaming pasok until Sabado. So, I really take the opportunity para magpa-operate ng ating wisdom tooth. Magpapatanggal na tayo ng ating wisdom tooth. Kagaya ng kinukwento ko nung nakaraang vlog. So, nakapag withdraw na po tayo ng 5,000 pesos kasi nagkakahalaga siya ng 5,000. So, bali pala, 4 yung balak tanggalin para sa ikaayos ng ngipin ko. So, itong tatanggalin for today's video ay nagkakahalaga ng 5K, 5K. Tapos ang natatandaan ko, yung dalawang natitira is 7K. Kasi itong dalawa, normal naman yung tubo niya. Pag ganun. Pero, yung nandito kasi, pag ganun yung tubo niya. So, tinutulak niya yung ngipin ng maling direksyon. So, medyo mahal siya. Yun ata yung medyo bubutasan or tatahiin or something. Pero yung dito, hindi ko alam kung ano mangyayari kasi kailangan ko lang talaga siya ipatanggal since bulok na siya. Tapos, ayun nga, medyo nakaka-apekto na rin siya sa pag-adjust ng ngipin ko. So, ayun. It's already 10 o'clock. Tapos, 11 o'clock yung appointment. So, we're just getting ready. So, yun. Nanonood ako kahapon. Ay, kagabi pa ng TikTok kung ano yung mga kailangan i-ready. Kasi first time ko lang magpapabunot ng wisdom tooth. Kasi before, nung nabunot pa lang sa akin, bagang. Tapos, itong dalawang to, so, normal lang naman daw siya. Pero kapag sa wisdom tooth kasi, iba daw yung mangyayari. Like, grabe yung swallowing, something, ganyan. So, ang napanood ko sa TikTok, kailangan mo daw uminom ng pineapple juice. Pero ang sabi kasi dapat before or the night before, tapos, and within the day, bago ka magpabunot, is kailangan mo uminom nun. Kasi meron daw yung pineapple juice nagkakontain ng anti-inflammatory kinarame. So, ayun, medyo kumbaga, yung normal na pamamaga sa nagpaparanggal ng wisdom tooth, hindi magiging ganun kalala once na ginawa mo yung ganung procedure. Pero ewan ko, di ko naman alam kung like scientifically basis siya. So, tinry ko lang naman. So, bumili ako ng dalawa. Kasi itintira ko kahapon. Hindi ko naubos. So, kinalo-halo ko lang. Ewan ko, di kasi ako gano'ng kahilig sa pineapple, like yung puro. Yung tang pwede pa, pero yung ganito ka puro hindi. Pero kailangan natin siya inumin. Tapos, nag-ipon na rin ako ng mga yelo ko mamaya. Kailangan ko ng yelo. Tapos, bibili rin ako ng ice cream. Pero, ayun, wala naman sinabi yung doktor ko kung ano pa mga kailangan kong gawin. Basta kailangan ko po lang pumunta doon. Tapos, ang mahirap kasi dito, isasabay yung pagtanggal ng wisdom tooth ko sa pag-adjust ng braces ko ngayong buwan. Eh, ang mahirap dito, ito kasing 4 na to, sobrang fragile niya. As in, yung pag-adjust pa nga lang, sobrang sakit na kasi nga, itong 4 ina-adjust. So, sobrang lambot niya pag tinanggalan ng bracket. Tapos, isabay mo pa yung sakit. Natatanggalin ako ng wisdom tooth. So, hindi ko alam kung ano mangyayari. Dahil maraming gamutan na naman to. So, yan. Bahala na. And see you later. Bye-bye. So, we are on the way. Mahal. Say hi. Hi. Let's go fighting.
kakapirma lang natin ng consent kasi lahat naman ata ng operation is kinakailangan ng consent. So, yan, kakapirma lang natin. Tapos, waiting na lang tayo. Hindi natin alam kung ano yung nangyayari, pero balat. Natin dyan ng mga 1 week. 1 week? Pero Wala, papasok na ako sa Monday. Makapag-work naman kayo nun, pero... Call center po. Pwede naman yun Buka-buka. siya. So, Sana, pero kapag kailangan ng surgical opening yun, medyo magkakaroon na sa ng petroleum dito. Kasi mamaya, kailangan natin siyang i-retract mabuti. Then, wipe off ko na lang after. Pag mag-clean up na tayo. Yan yung pang topical. Stretch ko mabuti. Steady lang po yung head, ha? Kapag stretch ko yung cheeks, lalabanan na wag susundan. Drain lang natin muna yung area. Bitter lang yung taste nito. Tiis lang muna, ha? Then after, pwede naman siyang spit, no? Papagargle ko naman siya after. Para hindi masyadong maramdaman yung insertion mamaya ng needle for anesthesia. Okay, taste lang muna sa taste. Suot ka naman, ha? Yan. Nanganganig na agad na. So, yun kasi yung topical anesthesia. Yun yung pinapay sa para pag nailag tayo ng anesthesia, hindi mo siya masyadong mararamdaman. Okay, steady lang po yung head, ha. Then, kailangan ko lang siya i-retract mabuti. Okay? Inhale, hinga lang ng malalim, tas exhale sa nose, ha? Okay? Inhale, hinga malalim, relax lang. Okay, relax lang, ha? Inhale, relax lang. Gusto niyo ano? Pwede natin i-ano onte, kasi lahat. thank you. So, hi guys. It's the second day after no surgery ko. So, ayun. Feeling ko malaking tulong yung pag-inom ko ng pineapple juice before and the night before and then within the day bago ako operahan. So, after po, no, siguro 24 hours lang, nagkaroon ako ng bandage or nung dito, mga bulak na nilalagay nga dun sa pinaka-wound. Pero after nun, medyo nag-stop na yung bleeding. Tapos, tinigil ko na yung paglagay. Tapos, ayun, medyo masakit na lang siya ngayon, pero kaya ko nang kumain sa totoo lang. Basta kailangan dahan-dahan lang and hindi masyado na yung
pagkain na talagang kailangan mo ng pagguya ng bonggang-bongga, like fried chicken, mga Shanghai, ganun. So, lagi ko naman sinasabayan ng sabaw and so on. Pero, like normal, medyo papunta na siya sa normal part. Hindi siya ganun ka-crucial katulad ng mga napanood ko na medyo nakakatrauma talaga sa akin. Yung parang lumulobo yung ganito nila, tapos parang basta di sila nakakakain ng ilang araw. Yun din yung ine-expect ko. Pero, as of today, masasabi ko naman na medyo okay na. Yung headache lang talaga, hindi siya mawala-wala. And syempre, hindi ko pa rin naman kumilos ng, alam mo yun, sobrang bigat. Pero, ayun, all in all, hindi ganun nakaka-stress after nung operation. Hindi ganun kalala. And, ayun, gusto ko lang din mag-thank you kay Doc sa Smile and Co. na actually, yung nangyari po dun sa operation, na papakita ko dyan yung clip within this video din. Ayun, di ba more on kapag wisdom tooth is kailangan tahiin, kasi nga, kumbaga hindi siya normal na bunot, kailangan tahiin para matanggal yung pinaka-wisdom tooth, ganyan. So, yun talaga yung nasa isip ko, yun ang expectation ko. Pero, ginawa ni Doc ng paraan, no? So, tinry niya na mabunot pa rin siya like in a normal delivery. Normal delivery? Hindi yung parang lang, yung normal na bunot, gano'n. Hindi siya yung kailangan pang i-surgical. Surgical? Hindi na siya kailangan like hiwain, tahiin, ganyan. So, para lang akong tinanggalan talaga ng bagaw. Pero in a way, na wisdom tooth siya. At nasa pinakadulong-dulo. So, ayun, thank you so much po sa aking clinic. Maraming salamat kasi na-accommodate naman nila ako ng maayos and hindi ako ganun kinabahan or ano mo yun? Kasi kapag nanonood ka ng video bago yung operation mo, talagang matatrauma ka. Hala, ganito pala pagka nagpabunot ka. Hala, ganito, ganyan. Kasi based din sa mga kwento-kwento sa akin ng mga nagpapabunot ng wisdom tooth nila. Tapos, ayun, siguro dun sa pamamaga, kung mapapansin nyo, hindi ganun kamaga. Pero yung buong mukha ko talaga, hindi lang siguro halata kasi parang normal na laging puffy yung face ko. Pero, ayun, no, kapag kaganyan na namamaga yung dito ko, alam ko na yan, basta maga yung mukha ko. Hindi ko alam kung dahil sa gamot, sa amoxicillin, mepinamic, ganyan. Kasi meron akong allergy sa gamot. Hindi ako pwede basta-basta uminom kasi nga putok yung mukha ko. Pero anyways, ayun. So, yun lang yung overall experience. Sa totoo lang, medyo nakakakaba. Pero thank you talaga doon sa clinic kasi nga hindi nila ganoon masyado nahihirapan yung buhay ko. And then, tas yun nga, okay naman siya. Hindi naman ganun ka... Pero ewan ko lang sa iba. Siguro, depende sa sitwasyon, depende dun sa pagkakabunot sa'yo, depende rin sa kalagayan ng ngipin mo, yung magiging kalalabasan nung parang healing period mo. So, sabi sa akin kasi 3 to 5 days, pwede na siyang ipahinga. So, ngayon, hindi mo na nagbubuhat, hindi mo na naglalaba, hugas-hugas lang nagplato, like normal lang na ginagawa. Ganon. Tapos, ewan ko, tulog lang ako ng tulog. Tapos yun, hindi na rin ako nag-a-ice. Hinahayaan ko na lang siya. Basta nagmumumog, toothbrush, and mouthwash like the normal doings naman. Tapos yun, anyways, kung may mga questions kayo about sa pagpapabunot ng wisdom tooth, and about sa braces ninyo at kahit ano pa, or any suggested contents, please comment down below. And yan, hindi ako nakapag-upload last month kasi nga sabi ko, i-reserve ko yung pagpapabunot ko for the wisdom tooth. Ayun, yan lang. So, yun. Kung yan nga, kung may mga tanong pa kayo, please comment down below. And, see you in the next video. Bye-bye! Wala. Bila lang. Ito